Report mula sa Malacanang, Aris number 14, Let Narciso. Bakit? Ba't hindi ang Presidente Bonget ang pupunta ng World Economic Forum sa Switzerland? Miss Let, please come in. Lakay magsisilbing kinatawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at head ng Philippine Delegation si Department of Finance Secretary Ralph Recto sa World Economic Forum sa Switzerland. Inanunsyo ng DOF ang pagkakatalaga kay Recto bilang special envoy ng Pangulo sa nasabing pagtitipon na tatagal hanggang January 24. Ang World Economic Forum annual meeting ay dadaluhan ng halos 3,000 global leaders, kabilang ang heads of state, government officials, top business executives, at iba pang kinatawan ng international organizations mula sa 130 bansa. Tema ng pagtitipon ngayong taon ang Collaboration for the Intelligent Age, kung saan isasagawa ang mga dialogo tungo sa paghanap ng solusyon sa iba't ibang hamong pandaigdig. Matatandang dumalo si PBBM sa World Economic Forum noong 2023. Bakit na ngayon na ayaw niya, Mr. Kailan ba yung World Economic Forum sa Switzerland? Anong petsa ba yan? Na ito lakay, nag-start ito ay January 20 pero hanggang 24 pa siya. Hanggang 24. Aba, o nga naman well, mahirap din umalis kasi ang presidente. Lalo't mamaya may kinakasana ng mga malaking rally sa January 31 naman. At sa EDSA Shrine pa, ha? Ayan. Oo. At parang yellow brick road. Parang yellow ribbon ito, Mayroong mahalagang problema na kailangan siyang harapin o mga usapin. Kasi itong mga pagtitipong ito lakay, kung pwede namang hindi siya ang mag-attend, magpapadala na lang. Ganun na lang yung ginagawa. Pero kakaiba kasi, Miss Let, dahil alam naman natin, ang presidente ay inilalako ang Pilipinas sa kumbaga world market, di ba? Kaya dapat po nandun ang Pangulo para hikayatin ng mga world leaders na mag-invest dito sa Pilipinas. Oo, ang maganda lakay, nasimula naman na yan ng presidente, so itutuloy-tuloy na lang. Yung mga biyahe niya noong pag-umpisa ng pag-upo niya sa Malacanang. Baka sabihin naman kapag bumibiyahe ng biyahe. Damn if you don't, sabi nga. Ano pa talaga? Ayan. Pero sa mga ganitong sitwasyon naman naintindihan ng bayan yan. Siguro kung mga tipong mga junket lang na hindi naman importante. Pero ito yung World Economic Forum. Napaka-importante ito, Miss Let. Actually, lakay nung APEC, di ba, hindi rin siya nag-attend nung nakaraang November. Ganon ba? Pero, ang ipinadala niya ay si DTI Secretary Cristina Roque. Okay, sige. Baka, siyempre, gusto nilang malaman, ha? Yung tawag nito ay baka mami malaking rally yung ikinakasa ng ibang grupo sa January 31 kaya ayaw din umalis ang presidente at kailangan masubaybayan yan. Lalo may mga nahuli pang mga spy. Pero si Presidente Lakay ay busy sa mga meeting niya. Ngayong araw, ang kanyang ka-meeting ay ang DILG at DOJ at mamayang hapon ang Private Sector Advisory Council. DILG at DOJ, ayan, pag-usapan ba yung mga nahuli mga spy? Malaman natin pagkatapos ng meeting nila. Wala pa ibinigay na agenda. May kinalaman sa national security ba yan? At DILG, pag-usapan ba ang extension ni PNP Chief General Romel Marbil? Nabanggit na lakay ni Presidente kahapon. Mukhang ganun ang mangyayari. Ayan. Okay, so anong sabi naman ng Malacanang sa ikinakasang malaking rally ng iba't ibang grupo ng clergy, simbahan, civic organization at pangunahan ng dating Justice Antonio Carpio? Wala pa sa ngayon lakay. Siguro pag malapit na yan o doon sa mismong event ay baka maglabas ng statement ang palasyo. So aabangan natin yan lakay. Ayan, yellow ribbon ba ito? Pero sari-sari ito ha, may grupo ng yung anim ha. Yung grupo ng anim ito yung grupo ng mga marami diyan, iba't ibang grupo kasama ang mga retired military and police officers. Ayan. Sige, abangan natin. Mukhang
gigisingin. Mukhang marami silang ipaparating na hinaing sa Marcos administration. Okay? Maraming salamat, Miss Let. Good morning, balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang.